Setyembre, may maitim na operasyon na natuklasan ang investigador sa barangay Pulong Yantok, Angat, Bulacan. Binalot ng kadiliman ang nasabing lugar kaya nabansagan itong barangay uling-uling. Paano kasi ang mga puno, alaman at mga hayop, pati ang mga tao, nangingitim na parang uling. Ang nadiskubre naming salarin, ang pabrika ng sunugan ng gulong, ang Tilpao. Nang amin itong pasukin, tumambad ang maraming operasyon ng pabrika. Daang-daang gulong ang nakatambak at tila handa ng sunugin. Sa lugar naman ng lutuan, may mga Black Ninja kaming namataan. Hiya! Ay, mali! Mga tawawan lang palang nabalot ng maitim na abo. Sa may labasan, may mga bakas din ng abo. Mga nakatambak na sako-sako, abo. Sus, Mariosep, ano yan? Dam site? Dahil sa kapabuyan sa kalikasan, sinugod ang pabrika ng pinagsamang pwersa ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, munisipyo ng Angat at ng investigador. Hindi makapaniwala ang inspektor sa nakita. Ay, ano? Ako? Kumpara sa unang surveillance, mas dumami pa ang mga sako ng abo. Yun yung mga oil spillages, doon na naipon. Hindi dapat ganyan yan. Dahil sa tambak-tambak na paglabag, agad na ipinasara ang teritoryo ng kadiliman. Ngunit ilang linggo matapos ipasara ang pabrika ng Tilpao, may umusok na namang balita. Hindi naman humihinto sila, araw-gabi pa rin. Ano pa din ang deliver ng mga gulong. Talagang hindi nagbabago ulit. Saka imbaho. Maging ang mga madre sa retreat house na nasa bandang baba ng pabrika, tila unti-unti na rin daw nababalot ng kadiliman. Maging ang tubig na iniigib nila, kontaminado na. Ito yung mga klarong ebidensya na talagang merong operation doon, oo, na kami naapektuhan. Dahil kung may hangin nga, nadadala yon. Ito, nung makita namin na may mga ganito palang alikabok na siyang nagdadala ng amoy, kaya nga hindi ko inalis ito eh. Baka kung pwede magamit kung sakaling merong mga pupunta dito na mag-investigate. Maging ang tubig sa kanilang lugar, kontaminado na. Dahil nga yung mga oil na nasisira. Kaya ang ginawa namin, kinondem na namin. Yun naman part na nadaanan pa rin, hindi naman kami nakaani. Nung mag-ani naman kami, lahat ng hawakan namin maitim. Usually naman hindi ganun eh. Susmiyo! Para makumpirma ang masamang balita, muli naming binalikan ang tinaguriang barangay uling-uling. Pagdating sa lugar, napansin agad namin na bagong pintura ang gate ng Bilbao. At ang mga tinatawag na closure order, pinura at tinakpan. Kebarbaridad! Nang aming silipin ang loob ng pabrika, hala, umaandar ang mga makina. Ayan, nagbubuka ulit ng mga usok. Binisita rin namin ang lugar na ginagawang dump site ng Bilbao. Aba, mukhang nabawasan ang dumi kumpara sa dati. Dahil hindi kami makapaniwala, amin itong nilapitan. Teka, kaya naman pala nawala ang mga sako ng abo, inihulog na pala sa bangin. Habang ang iba naman dito ikinubli sa likod ng bakod. Wow, di uubra sa amin ang pag-hide and seek ninyo. Pagbalik namin sa pabrika na tiyempuan pa namin ang truck na ito. Saan kaya ito patungo? Ilang sandali pa, yun! Sa Tilpao pala ang punta. Ilang minuto lamang ang lumipas, isang truck ulit ang aming nakunan. Ano naman lang, kuya? Ang gulong lang. Naku! Kumpirmado, ang mga kampo ng kadiliman muling naghahasik ng lagim.
Ipinagbigay alam agad namin sa munisipyo ng hanggat ang aming natuklasan. Nagtungo ko doon at dinulog ko sa tanggapan ng DNR. Nagkaroon ng order ang DNR na pansamantala ay isara hanggang hindi sila nakakomply sa mga requirements. Pero hindi timigil. Aba, mukhang maitim talaga ang budhi ng may-ari ng pabrikang ito. Pati Mayor at DENR, sinuway. Dapat ipasara dahil sa yung itinayo nilang yan, pinalayas na sa Santa Maria dahil siya nakapipinsala nga sa kulusugan. Inilipat lang sa bayan ito. Pitpit ang isang cease and desist order mula sa DENR. Tumulak na papunta sa barangay Uling-Uling ang mga operatiba ng DENR kasama ang pulis. Pagdating sa pabrika, naaktuhan pa mismo ng mga taga-DENR ang pagbuga ng maitim na usok ng mga makina. Nang iyahin na ang utos. Opo, nakapon po sa DNR. Pwedeng papasukin nyo kami para mag-usap tayo dyan. Sino bang pwedeng kausap dyan sa tao? Ako lang po nandito po ngayon. Wala pong nagugara dyan? Kahit Commander, sir. Commander, eh. Sir, ano po yan? Tinetesting ko kasi naayos po nila yan. Hala, estado na, lulusot pa. Dahil wala raw ang may-ari na si Alicia Labrador Home, hindi pinapasok ang aming grupo. Yung pagkakilanlan na ikaw talaga? Raymond Romero lang po. Raymond. Ito, bali, pirma mo to, receive. Ito. Okay. Tapos, iprint mo yung pangalan mo, tapos pirma. Tapos yung date ngayon. Pero may naisip na paraan ang mga taga-DENR. Habang tinatakpan ang daanan ng tubig, tinungo namin ang ginagawang dam site ng mga abo. Bago ito. Dati nagpunta kami dito, wala to eh. So, nag-dump na naman sila dito ng panibago. Ang dami. Ang ganda, no? Dahil sa paglapas tangan sa kalikasan, matinding parusa ang mari nilang karapin. Magsasampa ko ng habla laban sa PhilPAO. Violation of Clear Air Act. Lumabag sila rito. Mga kapuso, kahit kailan may hindi magtatagumpay ang kasamaan at kadiliman. Kaya dapat tulong-tulong tayo sa pagbabantay at pagprotekta sa ating kalikasan. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon, kaya makipagtulungan po kayo sa mga investigador, ang mga manloloko at ang mga abusado. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador. Investigador!